Eto ho, totoo na mabigat ang sitwasyon nitong si Ramil Madriaga. Bakit po? Eh, biruin mo pati ombudsman ho, pati ho ombudsman na si, Martires, si Samuel Martires, eh, napangalanan niya. Napangalanan na ano po, na dinadala ng maleta. Na dinadala ng maleta ba? Hindi ganito 'yan. Uulitin ko ano, atras tayong konti. Nakalimutan ko yung ano, eh, yung lugar, eh, 'no? Apat apat na bag, tapos mapupunta, isa ba o dalawang duffel bag kay Martires daw ho, mga kababayan. Yung ombudsman na si, Martires. Eh, ang sabi ni Ramil Madriaga, kada isang duffel bag naglalaman ng 30 milyones hanggang 35 milyon. Eh, kung isa, naglalaro sa 30. Sabi ni Eva Narita, dalawa. Pagpalagay na ho natin, 30 lang po na milyones yung nakalagay doon sa isa. At dalawa yon, 60 milyon. Di po ba? Ngayon, iisipin natin, ano naman ang mapapala kung bibigyan ng ano, kamal-kamal na pera o duffel-duffel bag na pera o maraming pera si Samuel Martires. Eh baka po yung kaya mahirap buksan yung mga salin nung mga politiko nung mga panahon ho nila. Eh baka ho yung mga hinahanap ni Ombudsman Boying Remulla na mga kaso ni Trillanes laban dito, lalo na sa mga Duterte. Baka yun yung dahilan ho. No? Pero ang sagot ni Martires, inconsistent daw ho si Ramil Madriaga, mga kababayan. Pero sa nakita ko, tuloy-tuloy eh. Basahin natin to. Madriaga, ex-Ombudsman Martires receive money from Rodrigo and Sara Duterte. Kung babalik tanaw tayo doon sa mga interview at doon sa mga kapanayan po kay Ombudsman Boying Remulla, nabanggit niya po na meron siyang mga hinahagilap na mga ikinaso ni Trillanes pero hindi po makita sa opisina ng ombudsman. Eh baka nga totoo tong sinasabi talaga ni Madriaga. At ang benepisyo, eh yung wag magalaw, yung mga Duterte. Ramil Madriaga claims 2 bags containing cash up to 35 million were left at the parking lot of the office of the ombudsman in 2022. Manila, Philippines. Siguro ganito 'yan, 2022. Paalis na ako ha dito sa pagiging presidente. Iwan ko na sa iyo 'to. No? Ikaw na ang bahala para hindi kami magalaw ha. Baka gano'n. 'Di ba, Sel BAs? Kumbaga ho, may pabaon, mga kababayan. Ito, yung mga sinasabi ho natin dito, ay base lang po diyan sa mga salaysay ni Ramil Madriaga, mga bossing. 'Di ba, Biology at Marital T at buong Seresa Force family? Hindi nga siya nauutal na tulad ni Gutesa. Putik na yun si Gutesa. Kapag nakita ko, kakaltukan ko pa yun. Puro katarantaduhan lang yung siraulo na yun eh. Di ba? Manila, Philippines. Ramil Madriaga, the alleged former bagman of Vice President Sara Duterte, claimed that 2 bags containing cash up to 35 million each were delivered to the parking lot of the office of the ombudsman, then led by Samuel Martires, December 2022. Baka pabaon, ano? Pabaon, uy, ikaw ang maiiwan dyan eh. Kami, wala na kaming mga posisyon, no? Ito, hanggat nandiyan ka, eh, gawin mong komportable ang aming buhay. Baka ganun pa yung usapan. He told the House Justice Committee on Tuesday, April 14, that a red Mazda sedan, dun nga daw po nila iniiwan, no, Ma'am Neng Gigi, good night na po, which contained the bag was left at the car park and the keys were left on top of the left front wheel. Ang galing. Diba? Sino nga ba naman ang mag-iisip na nandoon yung susi
So kumbaga, mga bossing, iwan mo na lang diyan. Kaysa ma-picturean pa tayo, may makakita pa sa atin na inaabot ko 'tong duffel bag na ito. Eh, kaso ho, mga kababayan, hindi nila alam na aabot si Madriaga dito. Siyempre hindi aamin si Martirez, sabi ni Ma'am Merly Belen. Eh, sino ba naman po ang umamin? Eh, kapagka umamin siya na, eh di yari. Di ba? Madriaga also claimed that before that, he had already delivered money to Martirez upon the direction of former President Rodrigo Duterte or his daughter Sara. Kaya pala, laging si Martirez lalo na yung impeachment nung nakaraang taon. Di ba gustong makialam ng Office of the Ombudsman, hindi pa ho si Boying Remulla ang nakaupo sa ombudsman nun. Parang gustong sabihin, o tingnan, sige, imbitahan namin dito yung kampo ni Sara Duterte. Tapos biglang sasabihin, ayon sa aming pag-iimbestiga at pagsisiyasat, wala kaming nakita na kalokohang ginawa itong kampo ni Sara Duterte. Di ho ba? Kaya pala if the public's perception that I am close to former Rodrigo Duterte is true, then why would former president send me money through non-entity, no? When FPRRD can easily summon me so he can give me money. At saka alam nyo ho, panay ho sila tangge kay Ramil Madriaga. Pero yung mga yung mga litrato, pagkarami-rami, pati mga video, pagkarami-rami. No? Ang mabigat, may mga picture pa ng mga managers check. Si Ramil Madriaga, no? Magkano mga nakasulat doon? 84 million. Kumpleto rekado ho, mga kababayan At saka eto pa, kung ang dating Pangulong Duterte hirap na hirap pumirma ng waiver para patunayan yung sinasabi ni Antonio Trillanes na para patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes na dating senador, kay Madriaga pirma agad. Tinanong pa nung lawyer, alam mo ba yung pipirma mo? Alam mo ba na ganito, ganyan, oo, tuloy. Go, 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 go no? Parang Rupa May Quinto, mga kababayan. Go agad ng go agad. Sabi ko sa inyo, lagi, no? Ang kaibahan po, mga kababayan, nung alam mo yung katotohanan at kaya mong depensahan ang iyong sarili, ikaw yung nagmamadali na magpaliwanag. Beta G, Shadow. Ikaw yung hindi makatulog para maumpisahan agad yung mga magtatanong at sagutin agad sila. Pero yung kampo ng Vice Presidente, pamukha nila doon sa mga DDS, naiinip na nga kami. Gusto na nga naming maumpisahan no? Gusto na naming maumpisahan yung impeachment. Gusto na naming maumpisahan itong pagtalakay doon sa mga issue sa amin. Makita na namin yung mga yung mga ebidensya laban sa amin. Pero wag ka. Behind the scene, ang ginagawa ho nila, puro pagdali sa teknikalidad, paghahanap ng butas sa teknikalidad. Di ho ba? Malayong malayo. Pinapamukha nila, inip na kami. Pero, pupunta sa Supreme Court, magpapasaklolo. Paano ba naman yan? Kaya ako sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang pinakamahirap na maging DDS. No? Iba yung sinasabi sa inyo sa pinapakita sa mamamayang Pilipino. Ang saklap. Nasasabihan kayo, uto-uto. Bagay, uto-uto naman kayo talaga. Di ba? Sabi ni Beta G, Shadow, parang technical difficulties sa isang video game. Yung tipo bang
magyayabang ho yung mga DDS. Oy, nako, o tingnan nyo, hindi na natuloy yung impeachment. Pero akala mo naman, sinagot yung mga tanong o yung mga issue doon sa impeachment, kaya nahinto yung impeachment. Eh, hindi naman. Kaya wag kayong magyayabang mga DDS. No? Wag kayong magyayabang. Dahil walang sinasagot ang kampo ng Vice Presidente, mga boss. Di ba? Walang sinasagot ang kampo ng Vice Presidente.